Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, muling nasaksihan ng buong bansa ang isa na namang nakakagalit na insidente sa West Philippine Sea. Sa mismong karagatan malapit sa Pag-asa Island, binanatan na naman ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, gamit ang kanilang water cannon at matinding pagbangga sa ating BRP Dato Pagbuaya. Habang abala ang mga tauhan ng BFAR at Philippine Coast Guard sa pagbibigay proteksyon sa ating mga mangingisda, bigla na lamang silang nilapitan at inatake ng mga barko ng China. Ang insidente ay nangyari bandang alas 8:15 ng umaga, at sa loob lamang ng ilang minuto, naging agresibo ang kilos ng mga Chino. Ang masakit dito, kahit malinaw na nasa loob tayo ng ating teritoryo, tila walang takot ang mga barko ng China na gamitin ang dahas para ipakita ang kanilang pag-aangkin. Pero heto ang tanong ng marami ngayon, sapat ba ang ginagawa ng Pilipinas? O panahon na para gumanti at ipakita na kaya rin nating lumaban? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, 3 barko ng BFAR, kabilang ang BRP Dato Pagbuaya, ay nakahimpil sa karagatan ng Pag-asa Island bilang bahagi ng programang Kadawa para sa bagong bayaning mangingisda. Layunin nitong tulungan at protektahan ang mga mangingisdang Pilipino na araw-araw ay nangingisda sa ilalim ng panganib mula sa mga barkong Chino. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanilang operasyon, lumapit ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, halos dikit na sa ating mga barko. Nang bandang alas 9:15 ng umaga, ginamit ng CCG vessel 21,559 ang water cannon at tinamaan ng direkta ang BRP Dato Pagbuaya. Ilang sandali lang, sinadyang banggay ng likuran ng ating barko, isang malinaw na act of aggression. Mabuti na lang, walang nasaktan. Pero may structural damage ang barko. Sa gitna ng lahat ng ito, nanindigan si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, hindi tayo uurong, at hindi tayo magpapadala sa takot. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo magiging kalma at mahinahon? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw ang posisyon ng Pilipinas: we will not surrender a single inch of our territory. Ang ating kasalukuyang estratehiya ay tinatawag na restraint with resolve. Ibig sabihin, kahit tinatakot tayo ng China, hindi tayo magpapadala sa emosyon o gumanti agad sa marahas na paraan. Sa halip, ginagamit ng Pilipinas ang batas, diplomasya, at media exposure bilang sandata. Una, nagfa-file tayo ng diplomatic protest sa bawat insidente. Pangalawa, ginagawa nating public ang mga video at larawan ng harassment ng China, para makita ng buong mundo kung sino ang totoong agresor. Pangatlo, pinapalakas natin ang ating alliance sa US, Japan, at iba pang bansa para magkaroon ng international backing. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga water cannon at ramming incident, nananatiling kontrolado ang sitwasyon, wala pang all-out confrontation. Pero gaya ng sinasabi ng marami, may mga panganib din ng ganitong klaseng diskarte. Una sa lahat, ang sobrang pag-iingat ay pwedeng magmukhang kahinaan. Habang patuloy tayong nagpapakita ng restraint, mas nagiging agresibo naman ang China. Nakikita nila na kahit ilang beses tayong batuhin ng tubig o banggain ang barko, wala tayong direktang ganti. Sa ganitong sitwasyon, tumataas ang posibilidad na mas lumala pa ang mga provocation, dahil alam ng China na hindi natin sila sasagutin sa parehong paraan. Pangalawa, lumalakas ang narrative ng China sa kanilang domestic audience. Sa loob ng China, ipinapakita ng kanilang state media na sila ang may control sa South China Sea. Kapag hindi tayo lumalaban, ginagamit ito ng Beijing para sabihin, tingnan ninyo, amin talaga ito, hindi lumalaban ang Pilipinas. Pangatlo, naapektuhan ang moral ng mga Pilipino at ng mismong tropa natin. Ang mga mangingisda, Coast Guard, at sundalo na naroon mismo, nararamdaman nila ang panganib araw-araw. Kung patuloy silang babarilin ng tubig at babanggain, ngunit bawal silang gumanti, unti-unti ring bumababa ang kumpiyansa.
At pang-apat, may reputational risk din sa allies natin. Kapag sobrang tahimik tayo, baka isipin ng ibang bansa na okay lang sa atin ang ganitong trato. Ito ay maaaring magpahina sa urgency ng suporta mula sa mga kaalyado. Ngunit, kahit na marami ang nagsasabing dapat nang gumanti gamit ang water cannon din, kailangan nating maintindihan na hindi ito simpleng desisyon. Kung gag-antay tayo agad, pwedeng magkaroon ng escalation, o mas matinding tensyon sa karagatan. Tandaan, mas malaki at mas armado ang mga barko ng China Coast Guard. Kung gumanti tayo, maaari nilang gamitin ito bilang dahilan para magpadala ng mas malalaking barko o kahit naval warships. Bukod pa dito, may propaganda war na nangyayari. Kapag gumanti tayo ng walang sapat na dokumentasyon o basehan, pwedeng gamitin ng China ito sa international arena at sabihin, ang Pilipinas ang unang umatake. Ang pinakamalaking panganib ay kung mauwi ito sa military confrontation. Hindi pa handa ang ating bansa para sa full-scale naval engagement. Ang ating mga barko ay limitado pa rin sa kakayahan, at hindi natin may kakaila na nasa proseso pa lang tayo ng modernisasyon. Kaya't para sa kasalukuyan, mas pinipili ng Pilipinas ang diplomatikong paraan at ang pagpapakita ng legal at moral na paninindigan. Ang kailangan ngayon ng Pilipinas ay hindi simpleng paghihiganti, kundi intelligent assertiveness. Ibig sabihin, patuloy tayong magpapatrolya, magpapakita ng presensya, at magdodocument ng bawat pangyayari. Pero sabay nito, kailangan nating palakasin ang ating mga kakayahan. Mas madalas na joint patrols kasama ang US, Japan, at Australia. Mas malakas na information campaign para ipaalam sa buong mundo ang ginagawa ng China. Mas mabilis na military modernization, lalo na sa Navy at Coast Guard. Legal escalation sa international courts kung patuloy ang harassment. Sa ganitong paraan, pinapakita natin na hindi tayo natatakot, pero hindi rin tayo basta-basta nagpapadala sa galit. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga tunay na bayani rito ay ang ating mga mangingisdang Pilipino. Araw-araw silang lumalabas sa dagat para maghanap buhay, kahit alam nilang may panganib. Ang presensya nila sa karagatan ay hindi lang kabuhayan, ito ay aktwal na depensa ng ating soberanya. Kaya't mahalagang suportahan sila, hindi lang ng gobyerno kundi ng bawat Pilipino. Kapag nakikita nilang buo ang suporta ng bayan, mas lumalakas ang loob nila na ipagpatuloy ang laban. Sa social media at sa ating mga talakayan, kailangan nating ipaalam sa mundo na ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng gobyerno, ito ay laban ng buong sambayanang Pilipino. Sa huli, dapat nating maintindihan, ang hindi pagganti ay hindi palatandaan ng kahinaan, kundi ng katalinuhan. Ang kasalukuyang estratehiya ng Pilipinas ay may mga panganib, oo, ngunit ito ay bahagi ng mas malawak na laban, ang laban sa loob ng batas at sa mata ng buong mundo. Habang ang China ay gumagamit ng lakas at dahas, ginagamit naman ng Pilipinas ang katotohanan, legalidad, at suporta ng pandaigdigang komunidad. Ang hamon para sa atin ngayon ay paano mapapanatiling matatag ang ating posisyon habang patuloy na pinalalakas ang ating depensa. Hindi ito mabilis na laban, ngunit sa dulo, ang paninindigan at katalinuhan ang magpapanalo sa atin. Ito ang bagong yugto ng ating laban sa West Philippine Sea, hindi lamang ng mga sundalo o Coast Guard, kundi ng bawat Pilipinong handang manindigan. Hindi tayo uurong, hindi tayo matatakot, pero higit sa lahat, hindi tayo basta-basta magpapadala sa galit. Dahil ang tunay na lakas, ay ang kakayahang lumaban ng may disiplina, dignidad, at determinasyon.